Hi mga bata! Welcome back to Study Buddy PH, ang inyong katuwang sa masayang pagkatuto. Ngayon ay haharap tayo sa isang makabago at nakaka-excite na aralin. Handa na ba kayo? Let's dive into the world of block coding gamit ang Scratch. Alam nyo ba na maaari kayong gumawa ng sarili ninyong animation o game? Oo, tama ang narinig mo. Kahit wala kang alam sa programming, magagawa mo ito gamit ang mga blocks. Tingnan nyo ito. Gusto mo rin ba gumawa niyan? Tara, simulan natin! Sa video lesson na ito, matututunan ninyo ang ano ang block coding, mga uri ng blocks, events, motion, looks, sound, backdrops, at control, paano gumawa ng simpleng animation o laro gamit ang Scratch. Let's start with a quick activity. Tingnan ang mga larawang ito at subukang tukuyin kung ano ito. Magaling! Ngayon, ayusin ang mga nakagulong titik. Tukuyin ang kasing kahulugan ng mga ito sa mga salita sa kahon. Ang block coding ay parang pagbuo ng Lego. Bawat piraso ay may tiyak na gawain. Kapag pinagsama-sama, nakakabuo ito ng kwento, kilos, at tunog. Narito ang mga pangunahing uri ng block codes. Motion, para sa kilos ng sprite. Looks, para sa itsura o pagpapalit ng costume. Sound, para sa tunog o musika. Events, para magsimula ang code. Halimbawa, green flag o spacebar. Control, para sa paulit-ulit na aksyon. Backdrop, para sa background ng stage. Ready na ba kayong gumawa ng sarili ninyong animation? Let's try a simple one. Sa scratch.mit.edu, gagawin natin ang tumatalong sprite. Narito ang mga hakbang. Bago magsimula, buksan ang computer at ang gagamiting web browser. Isulat ang https://scratch.mit.edu. Pindutin ang Enter. Pindutin ang Create. Lalabas ang interface ng Scratch at maaari ka nang magsimula. Paano patalunin ang iyong karakter o sprite?
Una, maglalagay ng nais na backdrop. Itapat lamang ang cursor sa Choose a Backdrop at maghanap gamit ito. Sa pagkakataong ito, gumamit tayo ng blue sky. Pangalawa, pumunta sa Motion Blocks, piliin at i-drag ang Change by 10 block sa code area. Ito ay para umakyat pataas ang iyong karakter o sprite. Tatlo, pumunta sa Control Blocks, piliin at i-drag ang Repeat 10 block sa code area. Ilagay sa loob nito ang naunang block. Ito ay para paulit-ulit umakyat ang iyong karakter. Pang-apat, pumunta muli sa Motion Blocks, piliin at i-drag ang Change Y by 10 block sa code area. I-edit ang Change Y by 10 at gawing Change Y by -10. Ito naman ay para bumaba o bumalik sa dating pwesto ang iyong karakter. Panglima, pumunta sa Control Blocks, piliin at i-drag ang Repeat 10 block sa code area. Ilagay sa loob nito ang naunang block at pagdikitin ang dalawang Repeat 10 block. Pagkatapos ay pindutin ang mga blocks at tignan kung tumatalon na ang iyong karakter. Pang-anim, kuhanin ang iyong karakter at ilagay sa bandang ibaba ng stage na tila ito ay nasa daanan. Pagkatapos ay pumunta sa Events Blocks, piliin at i-drag ang When Space Key Pressed block sa ibaba ng mga blocks sa code area. Ito ay nag-uutos na patalunin ang iyong karakter kapag pinindot ang spacebar. Maaaring dagdagan ng sound ang iyong project. Pumunta lamang sa Sound Blocks at piliin ang Start Sound Meow. Ilagay ito sa ilalim ng When Space Key Pressed block. Subukan muli ang mga nilagay na blocks sa pamamagitan ng pagpindot ng spacebar. Paano naman gumawa ng moving obstacle? Una, itapat ang cursor sa Choose a Sprite at pumili ng obstacle na nais mo. Sa pagkakataon ito ay pinili ko ang rocks. Binawasan ko ang laki nito mula 100 papuntang 40 at inilagay ko ito sa daanan ng aking karakter. Pangalawa, pumunta sa Motion Blocks, piliin at i-drag ang Go to X 204Y -153 block sa code area. Tandaan na nag-iiba ang numero sa X
at Y depende kung saan nakalagay ang iyong sprite. Next, pumunta muli sa Motion Blocks. Piliin at i-drag ang Glide 1 seconds to X 204Y, negative 153 block. Pagpatungin ang block na ito sa naunang block sa code area. I-edit ito mula Glide 1 segundo to X, 204. Y, minus 153 ay gawing Glide 1 segundo to X, minus 204. Y, 0, 153 upang magmistulang tumatakbo papunta sa bato ang iyong karakter. Apat, pumunta sa control blocks. Piliin at i-drag ang forever block sa code area. Ilagay sa loob nito ang mga naunang blocks. Ito ay para magkaroon ng ilusyon na tuloy-tuloy ang pag-abante ng karakter. Panglima, pumunta sa events blocks. Piliin at i-drag sa ibabaw forever block ang when green flag clicked block. Ito ay naman ay nag-uutos na magsimula ang pagkilos ng bato kapag pinindot ang green flag. Subukan ang iyong ginawa. Palitan ang nakalagay sa glide 1 segundo hanggang X, negative 186 Y, negative 135 sa glide 3 segundo hanggang X, negative 186 Y, negative 135 at 35. Ito ay upang mapabagal ang pagkilos ng bato papunta sa iyong karakter. Paano naman ang pagdagdag ng mga obstacles? Una, pindutin ang rocks, pindutin ang right-click at piliin ang duplicate. Ito ay upang maging dalawa ang ating bato. Two, upang hindi sabay na gumalaw ang mga bato, pumunta sa control blocks, piliin at i-drag ang wait 1 seconds block papunta sa ilalim when green flag clicked block. Ngayon ay para mapaganda ang itsura ng iyong game ay pumunta sa looks blocks, piliin at i-drag ang hide at show block sa code area. Ilagay ang hide block sa itaas ng wait 1 seconds blocks at ilagay naman ang show sa ilalim nito.
Ngayon, subukin natin ang ating project. Una, pumunta sa stage size at pindutin ang full screen control. Pangalawa, i-click ang green flag para magsimula ang iyong project at pindutin ang spacebar upang makatalon sa mga bato. Ngayong naranasan mo ng gumawa, ano ang masasabi mo? Anong block ang pinakamahirap gamitin? Paano mo inayos ang sequence ng blocks? Ano ang sikreto ng matagumpay na Scratch project? Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Gamit ang natutunan mo, gawa ka ng sariling minigame o animation gamit ang Scratch. Isulat ang mechanics, blocks na ginamit, at layunin ng iyong laro. Kahanga-hanga ang mundo ng block coding, di ba? Kung gusto mo pang matuto ng mas advanced na projects, i-follow mo lang ang channel na ito. Don't forget to like, share, and subscribe to Study Buddy PH para sa iba pang awesome video lessons. Hanggang sa muli, paalam at happy coding!